Ugali na talaga ng mga Pilipino ang pagiging maunawain. Nasa kaugalian na natin na tulungan ang mga kapwa Pilipino kahit nahihirapan na tayo pero naghahanap pa rin tayo ng paraan para matulungan ito. Ang pagiging compassionate, ang ibig sabihin nito ay ang mga suffering ng isang tao at willing tayong tulungan ng mga ito. Usapan natin ngayon tungkol sa pagiging maawain ng isang Pilipino. Para sa iyo, ano yung pagkakaintindi mo ng salitang compassionate? Para sa akin, ang pagkakaintindi ko sa salitang compassionate ay unang-una, ito ay parang isang tinatawag natin na selfless na kung saan parang binibigay mo na lahat ng makakaya mo sa isang taong mahal mo o sa kaibigan mo na parang sa bandang huli, maiisip mo din na may mga negative things din na mangyayari sa'yo. At itong pagiging compassionate ay parang isang attitude din na either makakatulong sa'yo o parang makakasira din sa pag-aaral mo or sa personality. Para sa inyo, sa pagkakaintindi nyo, ano po ang compassionate? When we talk about compassionate is one of the Filipino values that we have as a Filipino. When we say compassionate, that is maawain in Tagalog. Means to say, we have that feeling of what is this awa to somebody who needs help, especially those helpless. Wait lang. Wait lang. Parang ano lang yan, parang nag-reverend. Nakakaya ba yun sa tapos 50 peso a day? Kaya ba yun? Boundary ng pero minsan po, maan, minsan hindi ako. Magbigay ng situation or example sa mga compassionate staff. For example, about sa compassionate, unang-una kapag may mga project sa school, parang nakikita mo yung kaibigan mo na parang hopeless na talaga siya sa paggawa ng kanyang project, parang stress na siya or parang tamad ba talaga, tapos parang naawa ka talaga, tapos parang ikaw na yung gagawa ng project niya para sa kanya, pero parang nawawalan ka din ng time na gumawa ng project mo. So parang mas pinaganda mo pa sa kanya kaysa sa'yo. Second example ko is yung sa assignment. Kapag may assignment kayo, tapos nakikita mo din na parang walang assignment yung classmate mo, tapos parang naisip mo din na nakawawa lang din siya na baka low ang grades niya sa ano. Kaya pinapakopya mo na lang siya or either ikaw na lang ang gumagawa ng assignment niya. Lastly, parang karaniwan din ito sa ating lahat dito, lalo sa school, is yung pag-share mo ng mga papel, ballpen, kapag recess, yung mga pagkain, ganyan. Tapos
parang nauubusan ka na or nawawalan ka na ng mga gamit o pagkain. Tapos parang sila ang nagbe-benefit sa lahat ng meron ka at ikaw pa yung parang nawawalan o hindi nakaka-benefit sa sarili mong gamit. For sure, yung sinabi ni Oreo ay yung parang yun na isang example, yung pag-aabuso ng pagiging maunawain ng isang tao. Pag-aabuso. Pwede po ba kayong magbigay ng positive at negative sa pagiging compassionate ng mga Pilipino? Okay, to give example of being maawain and compassionate, example, if there is a league or basketball, no? So, we Filipinos, we used to side the underdog. We say the underdog yung parang kawawa. We used to side with the underdog. That is to become maawain or what is this, compassionate. Then, to become maawain, sometimes to become maawain is good value. But sometimes it becomes negative because too much maawain will lead to something abuse, no? To somebody else whom you are helping. Let's say for example, we go to the city, you encounter some beggars in the street, no? Of course, the beggars, they will plead you, they will ask you, no? They will beg you. So as a person, as a Filipino value, mahilig tayong maawa tayo sa beggar. Pero pag tinulungan natin palagi ang beggar, may tendency na hindi na siya magtatrabaho kasi aasa na lang siya sa tulong ng ibang tao, which is become negative. No? But to become maawain is a good value, but we should not do it, no, more often because we are not also teaching the people how to look for their own living. No? So that is One, two, three, go! Gusto mo? Ginagawa yun. Welcome. Welcome. Keep you by my side, keep you from walking out the door. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. Napakalisado mo naman! Kasaya mo ko yan! Wala kang painsulot! Kumabo! Napakabusado mo naman ah! Hindi ako I'll never be your mother's favorite. Your daddy can't even look me in the eye. Ito lang naging mawain mga values na mayroon ng mga Pilipino. Ngayon, kung konti na lang mga Pilipino marunong tumulong sa mga kapwa nila. Kaya tayo mga Pilipino, sabay-sabay tayo magdasal upang hindi mawala ang value. Nalaman mo sa mga halimbawa ng pagpapalika sa ating mga Pilipino. Kaya marami pa ibang mga tao na kailangan natin tulungan. Marami pang mga Pinoy values na pwede natin gawin. Yung mga ginawa namin, sample lang yun. Kaya dapat tayo mga Pinoy maging matulungin sa mga taong nangangailangan ng tulong. Bye-bye! Madami pang taglay, madami pang magagandang taglay ang mga Pilipino.
ng pagiging mapagdasal, magkaibigan, isa rin ang mapagkaunawain.